Portia, busy ka ba sa Sabado? Tanong ni Jasmine sa kanya nung paalis na siya. Hindi naman, bakit? Sagot niya rito. Pwede mo ba akong samahan? Tanong nito. Mukhang nage-gets naman niya ang ibig sabihin nito kaya tumango siya. Oo naman, aniya. Salamat, nakangiting wika nito. Sige, una na ako. Huwag kang masyadong magpagod. Aniya rito at sumakay na ng tricycle. Mukhang mas maganda talaga na samahan niya ito sa check-up para naman maramdaman nito na hindi nag-iisa. Mabait naman si Jasmine at matulungin. Pagdating niya sa Capitol ay naglakad na siya papasok nang makita si Patrick na nakaupo sa labas at tila hinihintay siya. Good morning, friend, bati nito sa kanya. Napakunot noo naman siya. Ano na namang drama to, Patrick? Asak niya rito. Di ba sabi mo kagabi magiging magkaibigan pa rin tayo? Anito habang nakangisi. Oo basta huwag mo akong babwesitin. Maaga pa lang nang bibweset ka na, sagot niya rito. Hindi talaga kita masisisi kung ganito ba naman kaguwapo ang makikita mo sa pagdating mo rito, saad nito at sumabay na sa kanya sa paglalakad. Ang feeling mo, komento niya rito at binilisan ang paglalakad. Nakapamulsa na sumusunod lamang ito sa kanya. Nahihiya siya at naiilang lalo pa at marami ang napapalingon sa kanila. Patrick, ano ba? Baka kung ano pa ang sabihin ng mga tao sa ginagawa mo. Magtigil ka nga, reklamo niya rito at inirapan ito. Hayaan mo sila, wala naman silang pakialam Isa pa magkaibigan naman tayo, giit nito. Mukhang bad idea talaga na kinaibigan niya ang mukhang bisugo na ito. Huwag mong sabihin pati pagpasok ko sa opisina ni Gov ay susundan mo ako, aniya rito. Ngumiti lamang si Patrick at mukhang iyon nga ang gagawin. Stress na siya sa lalaking to. Gusto na niya itong sipin paalis. Hindi ako natutuwa, aniya at inirapan ito. Pagkapasok niya sa opisina ay kumaway pa ito at sobrang laki ng ngisi. Nagulat pa siya nang makita ang ibang staff na nakatingin sa kanila. Kaagad na nagmamadaling tumakbo naman siya papunta sa opisina ni Theodore at pumasok. Napaupo siya sa upuan niya at inis na napapadyak. Buwisit talaga, aniya at ginulo ang sariling buhok. Napatingin siya sa hitsura niya sa salamin sa gilid at napahilamo sa mukha. Gulo-gulo ang buhok niya at maaga pa lang magkadikit na ang kanyang kilay. Akala ko ba you'll be early today? Napabalikwas naman ang dalaga at napahawak sa puso niya sa sobrang gulat. Nakaupo si Theodore sa upuan nito. Ni hindi niya ito napansin kanina. Masyadong occupied ang utak mo, ni hindi mo man lang napansin na nandito na ako, sambit nito. Pasensya na po Gov, aniya rito. Hindi niya alam kung papaano ipaliliwanag ang lahat. Is everything okay? Tanong nito. Yes po, sagot niya. You look so stressed, maaga pa, anito. Inayos naman kaagad ng dalaga ang sarili niya. Pasensya na po talaga. Hindi ko po dapat binigyan ng negative energy itong opisina nyo, kaso ito na po. Wala na po akong magagawa. Sorry po, hindyang paumanhin niya rito. I saw you outside with that man. Did you two get back together? Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Seryosong tanong nito. Mukhang may pahapyaw pang bitterness sa boses. Hindi po, medyo mahabang istorya po kung ikukwento ko, aniya rito. I'm willing to listen, come on. I have time for it. Anito at kumuha pa ng monoblock chair sa gilid at umupo sa harap niya. Hindi makapaniwalang napatingin naman sa kanya si Portia. Isa pa tong sakit ng ulo niya. Hindi niya rin maintindihan. Lalaki ka ba po talaga? Asak niya rito. Natigilan naman ang binata at nag-isang linya ang kilay na tiningnan siya. Kasi po, hindi tsismoso ang mga lalaking kagaya mo. Ngayon po nakikichismas kayo sa buhay ko. Marami pa tayong tatrabuhan, ano po Gov? Aniya rito. Alang-inang tumayo naman si Theodore at namulsa. Nagkunwaring walang ginawa at taas noong tiningnan siya. I'm just worried. Alam ko kasi na kapag stress ang isang tao hindi nakakapagtrabaho ng maayos, anito. Huminga naman ng malalim si Portia. Huwag po kayong mag-alala, taga-sipsip talaga ako ng stress. Okay lang po ako, sanay ako sa ganito. Hindi pa ito nangangalahati sa mga pinagdaanan ko. Kapag hindi ko na natagalan ang gagong iyon bibigwasan ko na talaga, aniya. Just tell me, I can lend a hand, sambit ng binata. Po, may iron knuckle ako sa bahay. Pwede mong gamitin para suntukin ang ex mo, anito.
Mukhang mas gigil pa nga ito kaysa kanya. Napanganga naman si Portia sa suhestyon nito. Ano, gusto mo ba na ipabugbog natin para matauhan at para lubayan ka na? Dagdag pa ni Theodore. Napapikit naman si Portia at lalo siya ang na-stress dito. Nako, Gov, magtrabaho na lang tayo. Ang dami mo pa pong pipirmahan. Huwag niyo na pong problemahin ang love life ko, aniya rito at binuksan na ang mga files. Tiningnan lamang siya ni Theodore at ngumiti ng tipid. Okay, sambit nito at umupo na sa upuan niya. Habang binabasa nga ang document ay pasulyap-sulyap siya kay Portia na busy sa computer nito. Napakaganda nito. Gustong-gusto niyang itaas ang iilang hibla ng buhok nito na humaharang sa mukha nito. She was just a perfect sight for him. Napangiti siya ng tipid at huminga ng malalim. Portia, tawag niya rito. Bakit po? Sagot nito habang hindi nakatingin sa kanya. Busy ito sa tinitipa sa computer. Busy ka ba bukas? Tanong niya rito. Saturday, may lakad po kami ng ate ko, sagot niya. Napatungo naman si Theodore. Okay, anito? Bakit po? May ipapasuyo po ba kayong trabaho? Pagkatapos po ng lakad ko bukas gagawin ko po yan kaagad, aniya rito. Birthday ng pinsan ko, gusto mo bang sumama? Anito? Natigil naman sa pagtipa ang dalaga. Ha, nako, huwag na po, nakakahiya naman po masyado. Isa pa baka magtaka sila kung bakit kasama mo ako assistant mo lang ako. Idagdag pa na hindi yun office hours. Alagaan niyo po ang image niyo, Gov. Kung sa atin ay walang problema dahil magka-vibes naman tayo. Pero sa iba hindi pwede ang ganoon. Alam mo naman, hindi natin hawak ang utak nila. Masyado silang magaling sa mga issue at controversy, paliwanag niya rito. Tumungo naman ang binata dahil may point naman ito. Sa Sunday na lang, birthday ni Geng. She missed you a lot, anito. Ay, asahan niyo po ako. Pupunta po ako, nakangiting sagot niya. Okay, I'll fetch you, direktang sambit ng binata. Huwag na po, kung delikado ang issue rito, mas delikado duwan sa mean. Nakasakay lang ako sa kotse mo ang issue noon kinabukasan buntis na ako. Kaya huwag na po, hindi worth it puntahan ang samin para sa mga chismosa kong kapitbahay, aniya rito. Natawa naman si Theodore. Really? Oo, mas malala pa ang mga yun kaysa COVID. Walang gamot at lalong lumalala katagalan. Mahilig pa ang mga yun sa dagdag bawas na kwento kaya huwag mong ipagpalit ang katahimikan mo sa kaguluhan ng mga bibig ng mga chismosa, dagdag niya pa. Ngumiti lamang si Theodore at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Nagpasalamat naman si Portia at natapos ang buong araw niya na hindi nakita si Patrick. Sana nga ay hindi na mag-abot ang landas nila at mabibwisit na naman siya. Hindi na niya alam kung paano ito paaalisin. Dala-dala niya ang iilang files na gagamitin ni Theodore kaya maingat na binuksan niya ang pinto ng kotse nito at inilapag iyon sa ibabaw ng upuan. Sumakay ka na, ihahatid kita. Sambit nito habang nakatayo sa likuran niya. Isinara na niya ang pinto ng sasakyan at hinarap ito. Huwag na po, may nabook po kasi akong tricycle. Nakakahiya na at namimahasa na po ako kapapahatid, sagot niya rito. Portia, sabay silang napatingin sa hindi kalayuan at nandoon na naman ang nakakainis na si Patrick. Bakit ba naging nobyo niya ito noon? Kung alam lang niya ganito ito ka nakakabwisit sana pala ay hindi na niya pinatulan pa. Hindi niya rin kasi alam kung anong klaseng gay uma ang dala nito't hindi siya nakaiwas man lang. Tumakbo ito palapit sa kanila. Tiningnan niya si Theodore na masama na naman ang mood. Pauwi ka na ba? Sabay na tayo. Iisa lang naman tayo ng barangay Ay dadaan na kita sa inyo, masayang wika nito. Huwag na, may nabook na akong tricycle, sagot niya. Bayaran ko na lang ang pamasahe mo sa kanya at sumakay ka na sa sasakyan ko. Mas makakapagpahinga ka roon kahit ilang minuto lang, giit nito. Hindi na, mas gusto ko sa tricycle, aniya. Hindi naman kita bibwaysetin Sige na, aya bilang kaibigan na lang. Hindi ka ba nakaiintindi? Ayaw nga niya, sabat ni Theodore. Napalunok naman si Portia dahil halatadong inis na ito. Kita niyang tila galit na rin ang ex niya kaya mabilis na hinila niya si Theodore at pinapasok na sa sasakyan nito. Ingat po kayo Gov, bye, aniya at sinaman ng tingin si Patrick sa katumakbo na paalis. Naiwan namang nakatayo si Patrick at halatang nabweset sa nangyari.
Malakas na binusinahan naman ito ni Theodore at kamantek pang sagasaan. Napamura naman ang binata sa sobrang gulat. Binaba ni Theodore ang windshield niya at seryosong tiningnan ang binata. Tumabi ka na, hindi mo pagmamayari yan, matigas niyang saad. Tila ba may ibang pinapahiwatig? Napamura na lamang ulit si Patrick at naikuyom ang kanyang kamao. Babalik ka rin sa kin, Portia. Alam kong babalik ka rin, aniya at huminga ng malalim. Aalis kayo, yusisla ng ina ni Jasmine sa kanilang dalawa. Nagtinginan naman sila sa katumango. Opo, anila. Mabuti yan, sisterly bonding, saad nito. Oo nga po nakangiting sagot ni Portia. Fair na, Portia. Alis na kami wika ni Jasmine. Mag-iingat kayo, bilin nito. Tumango naman sila at pumara na ng tricycle. Sa restaurant tayo bababa, mahinang saad ni Jasmine. Bakit? Chismoso itong napili nating sakyan na tricycle. Kung sa klinik tayo ng bababa paniguradong lagot tayo, sagot ni Jasmine. Natawa naman si Portia. Manong sa unahan lang po, layang Korean restaurant, sambit ng dalaga. Tumango naman ang lalaki. Kita pa ni Portia kung paano sila tingnan. Ang tahimik din kaya paniguradong naghihintay lang na magchikahan sila ng kinakapatid niya. Buti na lang at maagap itong si Jasmine. Pagkababa ay si Jasmine na ang nagbayad. Kunwari ay pumasok pa sila sa loob. Nang makaalis na ang tricycle ay lumabas din agad. Libre kita rito mamaya, ani Jasmine. Thank you, ani Portia at pumunta na sa klinik. Pagpasok nila ay kaagad na tinawag si Jasmine. Mukhang malapit pa itong malate. Naiwan siya sa waiting area nang makaramdam ng uhaw. Lumabas na muna siya saglit at bumili sa maliit na tindahan sa gilid. Umupo muna siya saglit at uminom. Natigilan ng masilayan ang pamilyar na kotse. Naipilig niya ang kanyang ulo at baka namamalikmata lang siya. Isa pa maraming may ganoong klase ng kotse. Bumalik na siya sa loob at hinintay na lumabas si Jasmine. Ilang minutes lang naman iyon at bumukas na ang pinto kung saan pumasok si Jasmine. Kita niyang tila shock na shock pa rin ito. Jasmine, kumusta? Ano? Aniya rito. Lumapit ito sa kanya at ibinigay ang papel. Tiningnan niya iyon at napanganga. Kambal, tumango naman ito at napahawak sa tiyan niya. Parang ang hirap paniwalaan, Portia. Naka 2 points agad iyong hayop na yun, anito at napahawak sa kanyang ulo. Natawa naman si Portia at niyakap ito. Congratulations, mother ka na, aniya rito. Tiningnan naman siya nito at napangiti. Talaga, hindi naman siguro ako nananaginip di ba? Kaagad na kinurot-enman niya ang balikat nito. Oh, totoo nga, anito at naiyak pa. Oo, kaya huwag ka nang magtrabaho. Kaya ko naman na ngayon Kambal yan kaya hindi ka pwedeng magkikilos masyado. 6 weeks pregnant ka na. Jasmine, hindi pa rin ako makapaniwala. Magkakaroon na ako ng pamangkin, masayang aniya. Farah, libre kita Samjay, ani Jasmine. Lalo namang napangiti si Portia at lumabas na sila. Nang makapag-order ay umupo na sila sa gilid. So, ano na ang plano mo? Dapat malaman iyan ng lalaking kaanuhan mo no, wika niya rito. Pinakamasaya iyon, ako naman ang kawawa, sagot nito. Ha, bakit naman? Binubugbog ka ba Nguyen? Asik ni Portia. Sinabi ko na sa'yo diba? Ibang klase iyon mambugbog. Tingnan mo ako ngayon, buntis, ani Jasmine. Dapat lang nasabihin mo sa kanya. Kailangan mo ng alaga ngayon at hindi lang isa ang dinadala mo, ani rito. Huminga naman ito ng malalim. Natatakot ako at baka kapag nalaman niya at nanganak na ako kunin niya sa kinang mga bata, anito. Ha, bakit? Sino ba yan? Kahit mapunta pa tayo kahit saang tanggapan para ipaglaban ang mga pamangkin ko gagawin ko no. Sino ba yan? Aniya rito. Tiningnan naman siya ni Jasmine at napailing. Alexander Marcini, sagot niya rito. Napanganga naman si Portia sa narinig. Iyong may-ari ng shipping lines. Antag niya. Tumango-tango naman si Jasmine. Grabe, ibang level ang ganda at karisma mo, Jasmine. Bilyonaryo pala ang ama ng kambal. Paniguradong mahirap ngaan, wala tayong magagawa kung sakali, wika niya. Kaya nga, anito, na-curious naman siya kung paano ang mga ito nagkakilala. Bihira lang sa mga mayayaman na makakilala ng mahihirap na babae. Namit ko siya sa bar. Doon pa rin kay Tajo. Private dancer din.
Tulad mo, napilitan akong makipagsiping para sa pagpapagamot kay Junior. Natutop naman ni Portia ang kanyang bibig. Alam mo, magkaiba nga tayo ng ama at ina pero konektado ang nangyayari sa buhay natin. Dahil yun sa pagmamahal natin sa kapatid natin, nakangiting sambit niya. Tumango naman si Jasmine. Ikaw, nakita mo na ba ulit yung ka-one night stand mo? Tanong ni Jasmine sa kanya. Naguguluhan nga ako aniya. Bakit? Kasi nitong mga nakaraan, habang tumatagal lalo kong nakukumbinsi ang sarili ko na baka si Gov talaga yun, aniya. What? Kaagad na sumenyas naman si Portia na tumahimik si Jasmine. Talaga, OMG. Alam mo bang mag-best friend sila ni Alexander? Patay tayo pareho kapag nagkataon, ani Jasmine. Nasa po naman ng dalaga ang noo niya. Imbis na mabusog sa kinakain ay pareha pa yata silang stress. Pero hindi nga. Sure ka ba na si Gov yun? Hindi ko pa kasi nakikita ang likuran ng tainga niya. Mako-confirm ko lang pag nakita ko ang bandang yun. May tattoo roon. Isa pa yung boses niya. Isinasawalang bahala ko nga lang. Sa araw-araw na magkasama kami hirap na hirap akong pigilan ang sarili ko na tanungin siya at tingnan ang likod ng kanyang tainga. Nung nalasing kasi siya nawala sa isipan ko na kumpirmahin, aniya rito. Lasingin mo ulit, ani Jasmine. Nako. Hindi pwede at perwisyo siya, sagot niya rito. Ba't mo naman nasabi? Basta, aniya at namumula ang tainga nang maalala ang nangyari. Hinalikan ka no, tukso sa kanya ni Jasmine. Paano mo nalaman? Gulat niyang tanong dito, napairap naman si Jasmine. Iyang kalandian mo ngayon, ay hindi pa nangangalahati sa kalandian ko Portia kaya alam ko. Basta huwag ka lang masiyadong papadala sa emosyon mo ha. Kahit anong mangyari huwag na huwag kang mag-first move. Ayaw nila sa ganoon. Isa pa, kahit mayayaman iyan at sobrang gugwapo ayaw nila na hinahabol. Naiinis sila sa ganoon. Gawin mo, push-pull ka lang, wika nito. Push-pull. Oo, takamin mo, para magkumahog. Napaisip naman si Portia, ganoon ba dapat? Pero hindi ko naman siya gusto, aniya rito. Kumunat naman ang noo ni Jasmine sa narinig. Wala kang gusto kay Gov. Paninigurado nito, tumango naman siya. Oo, isa pa hindi kami bagay. Mayaman yun, at kung siya man yung lalaking iyon malaki ang utang na loob ko sa kanya. Hindi ko siya tataranteduhin, baka isipin niya masyado akong gaaman sa pera, paliwanag niya rito. Sana nga ang sitwasyon ko kagaya sa'yo. Kaso ginawa akong baby maker ng ganggang na yon, reklamo ni Jasmine. Pero mahal mo no, sabat ni Portia. Ha, mahal mo siya, hindi mo magawang iwan Pinagtiisan mo pa nga, ayan nga't nabuntis ka pa niya, natatawang sambit ni Portia. Nakakainis din kasi tong pag-ibig na to. Kahit na alam nang ang hindi okay, hala sige pa rin. Hayaan na lang kung hanggang kailan mapapagod. Natawa naman si Portia, okay lang yan, kung hindi ka naman niloloko at inaalagaan ka naman. Sa tingin ko ay masaya ka naman kahit papaano. Mabait naman siya, wala lang emotional intelligence at hindi romantiko. Pero bumabawi naman sa kama, sagot nito. Napangiwi naman si Portia na ikinatawa ni Jasmine. Pagkatapos nga nilang kumain ay lumabas na sila at napagbasahang pumunta sa grocery store sa unahan. Saktong paglabas nila ng restaurant ay nandoon si Aling Presi at Aling Tezang. Sabi sa'yo kumakain lang dito. Itong si Jojo talaga napaka-chismoso. Rinig nilang sambit ni Aling Presi. Portia, Jasmine, anila at ngumiti pa ng malapad. Aling Presi, Aling Tezang. Ano po ang ginagawa niyo rito? Tanong ni Jasmine. Nagsikuhan naman ang dalawa, may bibilhin lang oo haha, sagot ng matanda. Sige po, mauuna na po kami, ani Portia. Saan kayo pupunta? Tanong ni Aling Tezang. Bibili ng grocery, sagot ni Portia. Nagsisimula na siyang mabweset sa dalawang matanda. Talagang sinusubukan ng mga ito ang pasensya niya. Kami rin, sagot ni Aling Tezang. Nagkibit-balikat naman silang dalawa at naglakad na. Jasmine, parang lumaki yata ang tiyan mo ngayon komento ni Aling Presi. Talagang ngumingiwi-ngiwi pa ang bibig. Normal po, kakakain lang namin. Kayo nga po malaki nga tiyan nyo kahit wala kayong kain, sagot ni Jasmine. Natawa naman si Portia at napangiwi kay Jasmine na patawa-tawa lang. Grabe ka naman makapagsalita, matanda na ako tandan mo yan. Hindi nakabubuti ang mang-insulto, anito.
Nauna niyo pong punahin ang malaking tiyan ni Jasmine. Ngayong nabalikan kayo gagamitin niyo na naman iyang matanda card niyo. Ano na po? Ani Portia sa dalawa. Ngumiwi-ngiwi naman ang dalawa at nakasunod pa rin sa kanila. Siyempre matanda na kami kaya hindi na sexy. Nung kabataan namin ay mas sexy naman kami kaysa inyo. Upong-upo itong dibdib ko noon sa laki, sabat ni Aling Presi. Pansin ko nga po, Aling Presi. Sa tingin ko nga'y pagod na kauupo kaya sobrang yat-yat na ngayon, sabat ni Jasmine. Grabe ka naman sa kin, reklamo nito. Mauuna na po kami sa inyo, ani Portia at hindi na hinintay na makasagot pa ang mga ito. Tingnan mo nga naman ang mga to. Hanggang dito sinusundan tayo, mahirap maging celebrity sa barangay natin, sambit ni Portia. Natawa naman si Jasmine. Ano pa ba ang bago? Hindi yata yan nabubuhay kung walang nacho-size mas araw-araw. Bread and butter nila iyon, vitamins na lang ang pagkain, ani Jasmine. Natawa na lamang sila pareho. Manghang-mangha kasi iyan at gulong-gulo kung bakit daw ang galing natin manghunting ng mga mayayaman, natatawang dagdag pa nito. Isa lang requirements, dapat desperada sa pera at maganda, biro ni Portia. Kinabukasan nga ay maaga si Porty ang nagising at nag-asikaso ng bahay nila. Tuwing weekends lang naman siya nakatutulong sa gawaing bahay dahil straight ang duty niya. Portia, may bisita ka, napaka-pogi naman nito, sambit ng tiya niya sa labas. Nasa likuran siya at naglalaba. Pawis na pawis pa siya dahil pigang-piga niya ang mga bedsheet nila. Nasa 3 rin iyon. Sino po? Sigaw niya pabalik. Boss mo raw, sagot nito. Natigilan naman siya at mabilis na binanalawan ang masabong kamay. Ho! Pumasok siya sa loob ng bahay nila at gulat na napatingin kay Theodore na prenteng nakaupo sa upuan nilang gawa sa kawayan at tumitingin-tingin pa sa loob. Gov, ano po ang ginagawa niyo rito? Tanong niya sa binata. Hala siya, ito ba ang bagong gobernador? Ito ang boss mo Portia. Naku, pasensya na po Gov. Ang buong akala ko ay iyong si Tandang BJ pa rin ang gobernador ngayon, sabat ng kanyang tiya. Hello po, ani Theodore. Nilapitan naman ito ni Portia. Ano po ang ginagawa niyo rito? Masyadong maaga pa po, aniya rito at hindi mapakali. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Manghang tiningnan naman siya ni Theodore at kaagad ding napaiwas ng tingin. Napatingin naman siya sa dabid niya at mabilis na tinakpan iyon. Hindi siya makapagsalita sa hiya. Hindi niya pala nasuot ang bra niya at maliligo naman siya pagkatapos maglaba. Pawis na pawis ang mukha at likod. Bumakat pa ang manipis niyang damit doon dahil sa tubig. Saglit lang po aniya at nagmamadaling bumalik sa likod. Inis na napapikit siya at bumuga ng hangin nang mapagtanto ang itsura. Portia, ano ba ang gustong inumin ng boss mo? Yuzisa ng tiya niya. Oh, ba't parang hahalik na yang nguso mo sa baba? Tanong nito. Tingnan niyo po ang hitsura ko, aniya rito. Napangiwi naman ito sa kanya. Sige na, maligo ka na riyan. Dugyot mo tingnan. Sige na, ako na ang bahala sa boss mo. Bilasan mo at sa tingin ko'y mauubusan ako ng Ingles sa lalaking yun, wika nito. Natawa naman si Portia at mabilis na naligo at nagbihis. Nakataas pa ang towel sa buhok niya nang pumasok siya sa loob. Decent naman ang suot niya at nakaduster pa. Saglit lang po aniya kay Theodore. Take your time, sagot nito. Pumasok na siya sa kwarto niya at mabilis na kumuha ng pantalon at damit. Nang mapansing okay na siya sa suot niya at komportable naman ay nagsuklay na rin siya. Sinigurado niyang hindi na tumutulo ang basang buhok bago lumabas. Tara na po, aya niya sa boss niya. That was quick, komento nito. Tila mangha pa. Ano po ba ginagawa niyo tuwing nagbibihis kayo? Nagbibilang ng damit. Tanong niya rito. I'm taking my time choosing my outfit, sagot nito. Kayo po yun, hindi ako, sagot niya rito. Natawa naman ang binata. Oh, aalis na ba kayo? Tanong ng tiya niya. Opo, tiya, pakisabi na lang po kay Junior at Papa. Tulog pa po yata si Jasmine, aniya rito. Oo, napagod yun kagabi at hindi ko alam kung saan pumunta. Alam mo naman yan, sagot nito. Tumango naman siya. Alis na po kami, aniya rito. Mag-iingat kayo, Gov, pakiingatan ang anak-anakan ko ha. Kahit hindi yan nanggaling sa mattress ko abay anak ko pa rin yan, habilin ng tiya niya. Don't worry po, I'll take care of her.
Lumabas na nga sila at sinasabi na nga ba niya. Nakaupo na ang mga tsismosa sa labas at mukhang makikipagtsismisan na naman. Ikaw pala yan, Gov. Sambit ni Aling Trina. Tumungo lamang ng bahagya si Theodore at sumakay na sa sasakyan niya. Portia, tawag naman sa kanya ni Aling Presi. Joe muna, tanong nito. Tiningnan naman niya ang mga ito at itinuro niya ang anak nitong kasabay ang anak ni Aling Trina. Yung anak niyo pong si Kissy at Neil, magjowa po ba? Tanong niya rito. Hindi hindi magkakagusto ang anak ko kay Neil, sagot nito. Grabe ka naman sa reaksyon mo mare, parang luging-lugi ani Aling Trina. Natawa naman si Portia, hindi porket magkasama ay magjowa na, okay po. Boss ko po si Gov. Sa Kapitolyo ako nagtatrabaho, huwag niyong bigyan ng meaning at nakakahiya sa tao. Baka akalain niya pinagkakalat ko na may relasyon kami. Talagang kapag narinig ko ang ganiyang isyu magkikita-kita tayo sa barangay, banta niya rito. Nako, huwag kang mag-alala, Portia. Pansin lang kasi namin na bagay kayo, sabat ni Aling Tazang. Hindi po, okay na po. Pwede na ba kaming umalis? Tanong niya sa mga ito. Nakangisi silang tumango. Nang makasakay ay napailing na lamang. Marami ka palang fans talaga, Anito. Ba't pa po kasi ninyo ako sinundo? Okay lang po ako na mag-tricycle at nakapunta naman na ako sa bahay niyo noon, aniya rito. Bumili lang ako ng gifts for her, naisip kong daanan ka na lang. Why can't you just say thank you instead of complaining? Anito at mukhang nagtampo pa. Tumahimik na lamang ang dalaga at wala siyang makukuhang mabuti sa pakikipag-argumento rito. Ilang sandali nga lang ay dumating na sila sa mansyon nito. Hindi niya pa rin mapigilan ang sariling humanga sa laki at ganda ng bahay. Close your mouth, baka mapasukan ng langaw, sambit nito saka bumaba na. Nahihiyang itinikom niya ang kanyang bibig at bumaba na rin. Sa baka na pangalang ng pintuan ay nakita na niya si Genggeng. Tila kanina pa ito naghihintay sa kanya. Portia, sigaw nito at niyakap siya. Nagulat naman siya, mukhang miss na siya nito. Grabe ka naman makayakap, para akong lalaho sa reaksyon mo, wika niya rito. Napaikot lamang nito ang kanyang mata at hinila na siya papasok. Sandali, aniya at nilingon ang binatang nagkibit balikat lang naman at umakyat na sa taas. Halika, kumain ka muna. Hindi pa kasi ako tapos magluto Maya-maya ay aalis din tayo agad, Anito. Ha, aalis? Oo, hindi ba nasabi sa'yo ni Gov na pupunta tayo sa beach? Kaya nga maaga tayo ngayon, saad nito. Talaga, wala siyang sinabi sa akin. Nako, iyang si Gov talaga, kaya siguro hindi ka sinabihan para hindi ka makapagdala ng damit. Hindi ka makapag-ready ng beach outfit mo at magagalit na naman yan ng biglaan, sambit nito. Ha, pinagsasabi mo riyan, aniya at tumayo na saka tinulungan ang matanda. Ako na, kumain ka lang dyan, sambit ni Genggeng. Tulungan na kita, aniya rito at hindi na ito nakareklamo pa dahil inayos na niya ang mga dapat ayusin. Naabutan pa nga sila ni Theodore na busy sa ginagawa. Not done yet, tanong nito. Ito na lang Gov, pwede na tayong umalis pagkatapos, sagot ni Genggeng. Ilang sandali pa ay nilagay na nila ito sa sasakyan at van ang dadalhin nila. Kasama naman nila ang driver kaya okay lang. Pumasok na sa loob si Portia at nagulat nang tumabi sa kanya ang binata. What? Malditong tanong nito sa kanya. Alang-inang ngumiti naman siya rito. Wala po, sagot niya at napalunok. Si Genggeng ay nasa tabi naman ng driver. Habang nasa biyahe sila ay nakatingin lang sa labas si Portia. Ngalay na siya sa totoo lang. Medyo may kalayuan pa naman ang beach sa kanila. May mga binebentang swimsuits doon sa beach. Huwag kang mag-alala Portia. Bibili tayo mamaya, ani Genggeng. Halata ang kasiyahan sa boses nito. What for? Sabat ni Theodore. For swimming purposes po. Alangan namang magpantalo na maligo si Portia Gov, saad ni Geng. Hindi mo sinabi sa akin kanina Gov na magbi-beach pala tayo ngayon, aniya rito. Hindi naman makatingin ng derecho sa kanya ang binata. I forgot to tell you, sagot nito. Sus. Kunwari pa kasi, sabat ni Genggeng at halatang tinutudyo sila. Ayaw niya lang na makita kang nakasuot ng two-piece Portia at baka map. Kita ni Portia na sinama ng tingin ni Theodore ang kasambahay kaya tumawa si Genggeng ng alanganin.
Mukhang takot naman pala sa boss nila. Continue, Geng, wika ni Theodore. Basta, enjoy tayo mamaya, Portia. Bukas na tayo uuwi, saad nito. Ha, may pasok na bukas eh. Monday na bukas, sambit niya. Nako, iyan lang ba ang problema mo? Nasa tabi mo lang ang boss mo oh. Pwedeng pakiusapan, ani Geng. Napalingon naman si Portia kay Theodore na nakataas lang ang kilay sa kanya. Pwede, tanong niya rito. Natawa lamang ang binata sa kanya. Napapalakpak pa siya ng tumungo ito. Pagdating na nila ay kaagad na welcome sila ng staff. Lalo pa at kilala itong boss niya sa lugar. Pumwesto sila sa isang VIP cottage at nasa harap lang ang malinaw na tubig dagat. Ganda, aniya at nilapitan si Geng para tulungan itong ayusin ang mga dala nilang pagkain.